Okay mga kapatid, manonood na naman po tayo ng balita at ngayon, ang title ng ating panonoorin galing sa Pinas News Insider. Malaking good news to, ipoproklama na si President Sara Duterte. Yan, patanong. Kasi na nga naman, ba't kasi hindi nagpapakita ang inyong BBM? Ano ba kasi, tanong lang po, buhay pa ba? O malapit nang gumaling? Ano ba talaga kasi, sabi ni Manang Claire, ano daw nasa mabuting kalusugan eh. Tapos biglang kanina lang nabalitaan ko, sabi ano daw, hindi na daw nagkakakain. Ano ba talaga ang totoo? Ano, hindi na daw siya palakain. Yun pala, sorry. Palakain o hindi palakain, ang importante makita namin ang Pangulo. Yun lang naman eh. Gusto lang naming makita yung mga pinaglalabas nyo mga video. Nililin lang nyo pa yung tao para may excuses, ano? Kasi nakita ko, file video, tapos naka-live. Gugunggungin nyo ba ang mga tao na para kunwari excuses? Hindi naman live kaya nga may nakalagay na file video. Ibig sabihin, replay. No? Kasi nagugulat yung mga tao naka-live kayo. Yun ba yung mensahe ninyo para masabi ninyo na buhay pa si PBBM ninyong mahal? O nasa mabuti pa siyang kalagayan? Yung ba yung mensahe ng live file na yan? Na tila replay? Kasi nagugulat yung mga tao eh. Si PBBM, tapos nagulat sila si Juan Ponce Enrile nandun pa. Tapos yung isang gabinete ata nila, nakalimutan ko na pangalan nun. Tapos may binlurred pa sila na nakalagay doon. Ano bang tawag doon? Ang dami nilang mga palasot. Ipakita nyo si PBBM kung siya ay okay pa. Ganun lang naman yon. Kasi may mga allegedly, na sabi ng ganun, may sakit daw si PBBM at stage 4 na raw na cancer, sabi nila, di umano. Ngayon, iniisip ko, sige, kung walang talagang sakit yung Pangulo ninyo, patingin, di ba? Lalo ngayon, crisis na ho. Kasi may napanood akong isang attorney, sabi ng ganun, kung hindi daw makapagtrabaho si BBM, halimbawa, buhay pa, tas hindi na makapagtrabaho, dahil sa kanyang kalagayan, pwede palang maging acting president yung vice president. Yun yung ayaw nilang pag-usapan. Imagine niyo mga kapatid, si BP Sara maging acting president. So, president na rin yun, di ba? Di baka maaga niyang mapanagot yung mga buaya. Kaya ayaw ho nilang Diba? Yun ang iniisip ko eh. Ngayon, halimbawa nga lang naman kung talagang tegi na si PBBM, wag naman po sana, plastic. Hindi, wag naman po sana, halimbawa lang, ipapakita kaya nila sa atin? Sasabihin kaya nila yung totoo? O baka maglabas na lang sila ng maglabas ng mga replay video, ng mga kunwari live, tapos syempre pag wala kang alam, may nakalagay doon file video na parang sinasabi mong replay, pero malalaman ba yun ng mga kababayan natin? Sasabihin, uy, buhay naman ay malusog naman may mga papasa-pasa pa kayo ng mga picture tapos naka-blurred yung screen. Kalokohan ninyo. Ngayon, eto na mga kapatid, panoorin na po natin ito galing sa Pinas News Insider. Nasa description niya. Ituloy-tuloy na po natin ito. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Teka. Bakit parang mahinahon ata ang ating Pinas News Insider Parang may paglalamayan ba tayo? Parang ang ganda ng pagkasalita niya. Ito ang balita ngayon. O parang may mahihimlay na. Sino ba yan? Tanong lang naman. Ang di umano'y balita. Matapos ang Mag-shade muna tayo. usapan at kumakalat ngayon sa lahat ng social media Yan. platforms at maging sa mainstream media Ah. ang di umano'y totoong kalagayan Oh. ng kasalukuyang Pangulo na si Marcos Jr. Oh. Vice President Sara Duterte pinaghahanda na at posible na di umanong manumpa anumang oras bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Nako! Kung sakasakaling maging Pangulo yan, kawawa naman yung mga buaya. Ang bilis nila ngayong mawa-wipe out. Yari sila kay BP Sara, mananagot lahat sila, Lintik lang ang walang ganti. Hindi sa gaganti, kailangan managot po talaga yung may mga masasamang budhi dyan na mga nakaupo. Yung mga magnanakaw. Ilabas nyo si PBBM, buhay pa ba?
kapalit ni Marcos Jr. At Rowena Guanzon ay malaking pasabog sa publiko Oy. na dapat malaman ng taong bayan. Oy. Para sa buong detalye, panuuri ng full video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, Yes. please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na Alright. i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita at nakalap nating source online, ingatan si Sara, anytime maaring magbago ang takbo ng kapangyarihan. Oh. Naglabas ng matapang na paalala si dating COA at COMELEC Oh. Commissioner na si Rowena Guanzon tungkol sa seguridad ni Sara Duterte Ah. at hindi ito basta ordinaryong pahayag lamang kundi tila may laman na babala sa likod ng umiikot na galaw ng politika sa bansa. Ngayon ito iniisip ko, baka targetin nila si BP Sara. Kasi halimbawa lang ito, halimbawa lamang kung totoo talagang may sakit si PBBM at malapit na. Kumbaga mga 2-3 bulati na lang ang pipirma. Halimbawa lang naman. Siyempre baka unahin nila si BP Sara kasi malaking banta nga sa kanila pag naging presidente si BP Sara. Ay naku! Kaya pala yung impeachment, hindi na sila magkanda-ugagang itinutuloy-tuloy pa rin nila. Di ba? Grabe, napakatalino talaga ng gobyerno natin ngayon. Bakit kanyo? Pero mo, may problema tayo sa langis. Tapos yung ginagawang aksyon nila, curfew. Curfew ng mga kabataan. Wow! Parang dati na yan eh. Sa Duterte pa lang, meron na po mga curfew. Bawal ang inuman. Bakit ngayon ginagawa nyo yan? Sa panahon ng gera na kailangan mapababa natin ang presyo ng langis, tapos yung balita ninyo, curfew? Wow! Ang tatalino nyo talaga. Okay, tuloy tayo. Ayon kay Guanzon, kailangan pang mas paigtingin ang pagbabantay kay Sara Yes. sa bawat kilos nito dahil sa posibilidad na may mga mangyayaring maaring biglang mag-angat sa kanya sa mas mataas na posisyon sa kanyang direktang salita. Malinaw ang mensahe, ingatan si Sara lalo na sa kanyang mga lakad dahil anumang oras ay maari umano itong manumpa. Hindi rin niya itinago ang kanyang pananaw na ang mga kaganapan sa politika ay hindi laging sumusunod sa inaasahang timeline. Paano naman po yung mga vlogger ng mga taga-kabila, yung mga bayaran ng mga taga-kabila? Ano na pong mangyayari sa kanila? Si Manang Claire lalo, paano na? Ano nang sasabihin ni Manang Claire? Ano, tago-tago na. Laban lang, si BP Sara na pong bahala sa inyo, no? Sa halip, may mga pagkakataong biglang bumibilis ang takbo ng mga pangyayari. Binanggit pa niya na posibleng hindi na umabot sa nakatakdang eleksyon ang pagbabago ng liderato. Alam mo pag si Manang Guanzon ang nagsasalita, Manang tuloy, sorry Aminin ko, ayoko dati sa babaeng ito, kay Madam. Pero ngayon, pinabibilib niya ako. Kakamping siya, dilawan siya forever, pero gusto niya kabutihan para sa ating bansa. Ako ipupus ko tong maging senador. Bahala ka kung gusto mong maging vice president. Si BP Sara, boboto kita. Sa lahat ng laban nyo, Madam, boboto kita, no? Kahit sa Facebook ko, ano din kita. Ipapangalandakan ko na karapat dapat ka po, ma'am. Okay, tuloy po tayo na. At maaring mapaaga pa umano ito bago ang taong 2028. Sa ganitong konteksto, iginiit ni Guanzon na dapat maintindihan ng publiko kung bakit kinakailangang higpitan ang seguridad ng Vice Presidente. Hindi ito simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kundi isang hakbang na nakaangkla sa posibleng banta at sa bigat ng responsibilidad na maaring bumagsak sa balikat ni Sara anumang oras. Sa mata ng maraming taga-subaybay, ang ganitong pahayag ay hindi lamang paalala, kundi tila indikasyon na may mga pwersang gumagalaw sa likod ng eksena, mga galaw na hindi lantad, ngunit may kakayahang baguhin ang direksyon ng pamahalaan sa isang iglap. Habang nananatiling tikom ang iba pang kampo sa isyong ito, patuloy namang umiigting ang usapin sa social media kung ano nga ba ang tunay na kalagayan sa loob ng administrasyon. May ilan ang nagsasabing ito ay simpleng opinyon lamang, ngunit may iba ring naniniwala
na may mas malalim itong pinaghuhugutan. Alam niyo mga kapatid, kung totoo ang stage 4 ng sakit na yan, halimbawa colon cancer, halimbawa man, alam ko hanggang 4 hanggang 6 na buwan lang yun eh. Titignan natin titignan natin. Ayan, eto na, sinerch na po natin. No? Kapag ka wala daw treatment, sabi ng ganun dito, no? Ilang buwan na lang ito. Sabi ng ganun. Pero kadalasan sa mas maikli, madalas 6 to 12 na buwan. Nakakalungkot. Matagal-tagal pa pala, no? At least, tinignan natin, ano? Pero daw yung iba umaabot pa ng mga 5 years, no? Kumikit kumulang 13% hanggang 16%. Ibig sabihin, sa 100 katao na may stage 4 na colon cancer, may 13 to 16 ang nabubuhay pagkatapos ng 5 na taon. Pero meron yung iba hanggang 6 to 12 buwan na lang daw nakalagay dito, no? So, tagal-tagal pa pala. Kayo mga kapatid, i-search nyo rin ng mga gaano ba katagal kung totoong may sakit si PBBM. Pero pag wala, malusog siya, hindi lang daw palakain, dyan lang yan, ano? Sa huli, panawagan ay malinaw. Hindi lamang ito tungkol sa seguridad ng isang opisyal, kundi sa katatagan ng buong bansa. Yes. At sa gitna ng mga bulong-bulungan at posibilidad, isang bagay ang hindi maitatanggi. Kapag ang politika ay biglaang kumilos, ang epekto nito ay ramdam ng bawat Pilipino. Sa ating presidente. Kung may presidente pa, siya na pala presidente. Ewan ko, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mo nga nag-greet sa akin. Kayo naman syempre busy si PBBM. Hindi na natutulog yun. Puro trabaho nga lang daw yun eh. Kaya siguro hindi nakapagbate dahil puro trabaho dahil napakasipag ng Pangulo nila. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. Wala si Manang Claire, salita lang ng salita. Sabi niya, mabuti daw ang kalusugan ng Pangulo. Wala naman siyang ipinapakitang papel, nagsasalita lang siya. Sabi niya ng ganun, mabuti po ang kalusugan ng ating Pangulo. Hindi na ho siya palakain tulad nung dati. Yan, puro ganun lang. Wala naman pinapakitang resibo. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FDR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to people. Yeah. Sabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Yeah. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag atin pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ano ang status ng kanyang health? Ayun, hindi na lang nagpapalakain. yun lang ang balita ng malusog daw, nagtatrabaho. Ano ba tinatrabaho nun? Wala naman tayong nakikita. Diba? Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema Ayun, ito, grabe. hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa malusog. mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo, na Diba? real time. Oo, na diba? humahawak siya ng dyaryo. Oo. Kagaya sa Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa siyempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung We naaayon want sa batas. the Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. Weh! Hindi, okay lang yan, ma'am. Pero ako, ayoko magpaka-plastic. Kasi, ayaw mag-resign. Ang daming mga akusa sa kanya, hindi niya sinasagot. Tapos, gumagamit daw siya, sabi ng kanyang ate, ang dami-dami na.
mga kurakot dito sa ating bansa. Ang dami ng mga kurakot, di niya pala kaya. Di ba? Ayaw mo bumaba, Diyos na ang bahala sa'yo. Gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically Tama. ang ating Vice President ayon sa Konstitusyon. Konstitusyon. So, dapat ang Oo. kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Puro replay lang yung mga pinapakita, hindi naman mga totoo eh. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng Yes. ang Office of the President. Lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7, alive, Tama. alert, and Yung hindi natutulog na presidente, kailangan namin yun. aware. Tsaka wala tayong nakikitang mabilis na aksyon sa nangyayaring pagtaas ng presyo ng krudo Wala, sa ating wala. bansa. Katulad yun, yung bagong presyo, estimated natin, nasa 99 pesos to 99. 112.40. OMG. 40 centavos, depende sa branch at kumpanya pa yan. Kaya Grabe. dami nang gusto magbenta ng mga diesel nila na truck na karga yung tracking pala, laking problema. Oh, In yes. fact, somebody called me, sila ng transport Group. association, oo. May isa pa akong kilala na meron siyang tracking, more than 400 trucks. Grabe. Hindi na nila alam anong gawin kasi yung kontrata nila, hindi naman sila pwede magtaas Umatras, ng presyo. Pag may ganyan na fuel crisis. At kaya, kung wala naman po silang i-deliver, paano na po ang economy? Tanggalin talaga natin yung tax. Muna. Yun. Tanggalin muna natin yung tax. Mama Bing, may napansin ako sa'yo. Hindi naman tayo nag-usap, Oo. no? Nakadilaw ka. At ako, hindi ko, akalain nakapink ako. Hindi ko sinasadya. Dilawan naman talaga ako, di ba? Uring ako na dilaw. Yan, ayun ang sinasabi ko sa inyo. Eto, dilawan. Pero naninindigan. Yung ibang dilawan o yung ibang kakamping, sumisip-sip na nga sa mga daliring madudumi ng mga nakaupo. Dati magkakalaban yung mga yan. Ang natira na lang po na nakikita kong lumalaban bilang isang kakamping o dilawan, etong si Madam. Naalala ko may gloves pa nga yan eh. Nangangampan niya eh. Binira ko din yan eh. Sabi ko, BBM kami, Uniteam kami. BBM Sara. Di ba? Sa kanila dati yung Leni Robredo. Ganon. Di ba nung panahon po ng kampanyahan, nako, Diyos ko po, binibira ko to noon. Nasa ba yung mga video ko, luma na yun eh. Pero ngayon, humingi ako ng sorry. No? Kasi nga, hindi ko naman alam na ganito pala to manindigan sa kanyang pagkadilaw. Dilawan siya, pero gusto niyang mapabuti yung bansa eh. Magpasa hanggang ngayon, kalaban niya yung mga kurakot. Gusto niyang maupo si BP Sara para lahat ng mga kurakot may kalalagyan. Diba? Makakakuha tayo ng katarungan kay BP Sara kaysa naman sa PBBM nyo. Hindi na natin alam kung nasaan na yun. Puro replay na lang. Yeah. Kami ni Congressman Erice. Yeah. Wala po tayong kulay-kulay dito. Sa totoo lang. Kailangan po yung totoo lang. Para sa bayan. Oo. Diba? Hindi po importante kung anong kulay-kulay mo dito sa... In fact, all of us should be united now in this crisis. Yes. We should look at the issues, not our political affiliations. Hindi ba? Yeah. So, grabe na po itong crisis na ito. Sasabihin nila, ni BBM, tighten your belts. Sir, wala na nga kaming ita-tighten eh. Dahil maliit na kita ng mga tao eh. Tapos tighten your belts pa. Yun yung nakakalungkot. Igpitan nyo pa yung sinturon ninyo. Ito, dahil puro ganun lang yan eh. Alam nyo ito mga kaibigan na napakaseryoso. Puro siya plano. Si PBBM nilang ewan ko kung bakit gusto pa nila to, para naman silang mga tanga-tanga. Nakikita na nga nilang walang nagagawa yung presidente. Kampi pa rin sila ng kampi kahit wala silang nahita. May mahita man sila o wala. Hindi ko alam kung bakit sarado yung mga utak ng mga yan eh. No? Uulitin natin, sa bagay, nakalagay po yan sa Biblia. May mga tao talagang ayaw sa tama. Gusto nila sa mali. Wala, ganun ho talaga. Itong pangulo nila, wala naman pong nagagawa talaga. Kasi nga, plano, magpaplano, puro review, nire-review, turo dito, turo doon. Tas wala, di ba? May nakita pa kayo? Naalala ko noon, libreng sakay. Nasaan na yung libreng sakay niya? Marami bang may mga nalibrihan na ng sakay?
buong Pilipinas? Meron na ba? Wala naman. Bakit tumaas yung gasolina natin ng ganun-ganun na lang? Ako ito maaring hindi totoo yung sinasabi ko kasi vision ko lang naman to, no? Kaya siguro hindi binababa yung presyo ng langis, hindi nila makontrol. Pwede rin kasi silang makinabang kung sino man yung nakaisip ng ganyan. Kasi ito parang wala na sa katinoon mag-isip sa BBM eh. Siguro may mga tao sa paligid niya, ng mga oligarko, na hayaan lang nating tumaas yung langis kasi nga makikinabang tayo. Dahil nga may tax doon, the more na mas mataas po ang presyo ng langis, di mas malaking kita nila. Kaya siguro hindi na bababa. Sabi nga ng DO, ano ba yun? DO, basta ewan kung ano yun. Yung mga nag-ano ng mga presyo ng ganyan, hindi na raw bababa. Natural, wala na kaming magagawa kung ganyan. Kayo mga namumuno eh. Wala, pulpul talaga. Ngayon kaya ikaw, kung halimbawang magko-comment ka sa mga Duterte, no? Kukomment ka, yan, Duterte masasama, napakagunggong mo na. Okay lang sana kung napakaliit lang ang pag-unawa mo, pero kung alam mo ng mali, tapos kinakampihan mo pa rin, ay gamunggo na talaga yung pag-iisip niyo.